mga balitang gigising sa inyong pagkakahimbing. Pupukaw sa inyong pananaw sa mga isyu ng lipunan sa araw-araw. Ito ang Hataw Balita. Alas 4:48 na po, magandang umaga, araw na po ng Huwebes at 3 ng Nobyembre 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor. Narito na po ang mga humahataw na balita. Pagbebenta ng assault rifles ng United States sa Pilipinas, tuloy pa rin ayon sa Philippine National Police. Posibleng pagbili ng armas sa China at Russia pinag-aaralan na ng Malacanang. Mga kaso ng nakawan sa Metro Manila bumaba dahil sa kampanya kontra droga ayon sa NCRPO. At ikalimang sunod na panalo tatangkain ng BOC Transformers sa laro kontra DOJ Justice Boosters sa darating na linggo. Sa detalye po ng ating mga balita, tinawag na bias ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang ibang local at international media outlet kaugnay ng maling report na ititigil ng Amerika ang pagbebenta ng rifles sa Pilipinas dahil sa umano'y mga kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Nilinaw naman ni de la Rosa na tuloy pa rin ang pagbili ng Pilipinas ng assault rifles sa Amerika batay sa sulat na ipinadala ng supplier ng nasabing armas. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. I don't care kung pabubuli yun or panggigipit. Basta sa akin, it's their loss, not ours. Di ba sa negosyo, yung nagbibinta ang nalulugi, hindi yung buwibili. Dahil tayo naman ay buwibili lang, hindi man tayo nanghihingi. Yan ang deklarasyon ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa matapos harangin ng isang US Senator ang pagsusupply ng mahigit 27,000 piraso ng Sig Sauer M4 rifle para sa Philippine National Police. Ayon kay de la Rosa, hindi ang PNP ang nawalan kundi ang kumpanyang dapat ay magsusupply ng armas dahil nawalan sila ng benta. Gate ni Bato, hindi sila magpipilit sa Amerika, sa halip ay maghahanap na lang aniya sila ng ibang bansa na maaaring mag-supply ng mga kahalintulad na baril. Ilan sa kinukonsidera ang mga bansang Germany, Belgium, Israel at iba pang gumagawa ng M4 rifle. Nanghihinayang naman si De La Rosa sa panahon na gugugulin upang magsagawa ng panibagong proseso ng bidding para makabili ng armas. Kaya't madidelay ang delivery ng mga assault rifle na gagamitin ng PNP. Ang panghinayang ko lang dito is not for anything else, kundi yung time lost. Dahil nga, hindi basta-basta magbibid uli ng ganito kalaking procurement. Yung bidding process ay napakahaba. Matatandaang hinarang ni US Democratic Senator Ben Cardin ang arms sale dahil umano sa extrajudicial killing na nangyayari sa Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Paliwanag naman ni United States Department spokesperson John Kirby na bagamat matagal na silang tumutulong sa Pilipinas ay nais rin nilang masigurong hindi ito magagamit sa paglabag sa karapatang pantao. Our assistance programs are designed to address human rights concerns by expanding Philippine capacity to conduct effective, lawful investigations and professionalizing the criminal justice system so that it's more accountable, transparent, effective, and just. Sa kasalukuyan ay wala pa naman ani ang natatanggap ang PNP na kinakansela na ang transaksyon na nakatakdang i-deliver sa Abril ng susunod na taon. Kung sakali naman daw na kanselahin ito ay wala ng plano magsampa ng kasong breach of contract ang PNP dahil wala naman daw ito sa kontrol ng supplier. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Crame.
Tinanggi namang magbigay ng komentaryo ang US State Department sa issue ng umano'y pagpapatigil ng kagawaran sa pagbebenta ng mahigit 20,000 assault rifles sa Philippine National Police o PNP. The department is restricted under federal regulations from commenting on the status of commercial export license approvals of proposed commercial defense sales. Siniguro naman ng State Department na patuloy silang magtatrabaho katuwang ang US Congress upang mabigyan ng security assistance ang mga kaalyadong bansa kabilang na ang Pilipinas. Binaliwala lang ni Pangulong Duterte ang balitang balak umanong harangin ng isang US Senator ang pagbebenta ng Amerika ng assault rifles sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, bukas umano ang China at Russia na magbenta ng armas sa Pilipinas. Katunayan anya ay nagpadala na ng listahan ng China ng maaaring pagpilian ng bansa. Iniutos naman ng Pangulo sa Army na pag-aralan ng posibleng pagbili ng armas sa mga naturang bansa. Ako nag-hold lang ako. Kasi tingnan ko ang military, ano ba sa inyo? May problema man tayo. Can you have the solution here? Because if you want to stick with America, fine. Pero tingnan ninyo mabuti, balansehin ninyo kasi binabastos tayo. Hindi pananakot kundi pambubuli umano sa isang matagal ng kaalyado ang plano ng Estados Unidos na pigilan ang pagbebenta ng armas sa Pilipinas. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, dapat magsagawa muna ng masusing investigasyon ang US State Department sa alegasyon ni US Senator Ben Cardin kaugnay ng umano'y kaso ng human rights violation sa anti-drug war ng Duterte administration. Para naman kay Senator Ralph Recto, dapat ng pag-aralan ng pamahalaan ang posibilidad ng pagmamanufacture ng mga armas at military equipment sa bansa upang hindi manatiling nakadepende ang Pilipinas sa mga foreign suppliers. Sa pamagitan din anya nito, maraming mga Pilipino din ang mabibigyan ng hanap buhay. Pauwi na sa kanilang bansa ang Vietnamese fishermen na nahuli sa karagatang sakop ng bansa sa Vigan, Ilocos Sur nitong Setyembre. Narito ang hatol na balita ni Mirasol Abogadil. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang send-off ceremony kahapon sa Vietnamese fishermen sa Wharf and Causeway sa bayan ng Sual, Pangasinan. Pinabaunan pa ang mga ito ng Pangulo ng hygiene kits at mga pagkain para sa kanilang paglalakbay. Matatanda ang matapos bumisita si Pangulong Duterte sa Vietnam noong Setyembre. Sinabi nitong ibig niyang pakawalan ang mga naturang mangingisda bilang pagpapakita ng goodwill ng Philippine government sa Vietnam. Kaya ako dito nung nalaman ko sila, sabi ko, no problem Mr. President, I'll do my best to expedite. And I'm very happy that I'm here to send off my fellow human being. Yan ang importante sa lahat eh. We treat our with utmost, hindi tayo basta ba. And that is why nabubugbog tayo because we are not really the warlike people na pronto tigbasay ka agad ng istorya muna. Nahuli ng patrolling boat ng Philippine Navy ang 3 Vietnamese poaching vessel lulan ang 17 mangingisda sa layong 21 nautical miles ng Westdale Point, Ilocos Sur noong September 8. Kinasuhan ang mga banyagang mangingisda ng paglabag sa Republic Act No. 10654 Section 91 at CA 613 Section 37A1 at 7 dahil sa pangingisda sa teritoryo ng bansa at pagpasok ng walang kaukulang dokumento. Subalit dinismiss ng Associate Provincial Prosecutor ang mga reklamo laban sa kanila dahil napadpad lang umano ang mga ito sa teritoryo ng Pilipinas, bunga ng bagyo at habagat. Inalalayan pa ng Philippine Navy ang mga mangingisda hanggang sa 24 nautical miles pauwi ng kanilang bansa. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi nababahala ang Department of Finance sa babala ng ilang international economic analysts sa posibleng pagbagal ng pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa bagong foreign policy ng Duterte administration. Narito ang hataw na balita ni Rosalie Cox. Tiniyak
Tiniyak ng Department of Finance na nananatiling matatag ang ekonomiya ng bansa. Sa kabila ito ng babala ng Moody's Investor Service na maaaring maantala ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas kasunod ng pagbabago ng foreign policy ng Duterte administration. Ayon kay Finance Secretary Sani Dominguez, malinaw ang mga palatandaan na maayos ang kondisyon ng ekonomiya ng bansa. Halimbawa nito ay ang mababang inflation rate o walang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Stable rin ang currency exchange rate o ang palitan ng piso sa dolyar at ang pagkakaroon ng quality workforce ng bansa. Look at the fundamentals. It's really hard to see where we could go wrong. Upang matiyak naman na magpapatuloy ang planong development projects ng Duterte administration, may marching order ang Department of Finance sa Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue para sa huling bahagi ng taon. Collect. Because we need the money to spend on the infrastructure. It's not collection so that we have a big bank account. At para masiguro naman ang zero corruption sa BOC, desidido ang kagawaran ng pananalapi na magsagawa ng lifestyle check sa mga tauhan ng naturang ahensya. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Monica Veralio. Hello Monica, good morning. Hi Rina, good morning. Here are the news from different parts of the globe. 13 people were killed in a fire that broke out at a karaoke club in Hanoi, Vietnam. Flames quickly spread to engulf 3 neighboring houses. Prime Minister Nguyen Xuan Phuc demands an investigation into the incident and punishment for safety violations. Phuc also instructs Hanoi City government to close down karaoke parlors and restaurants which fail to observe fire preventive measures. Students from a Mayori College in New Zealand perform a haka to show their support to Dakota pipeline protesters in the U.S. One class demonstrated the traditional war cry on the campus of the Mayori Educational Institute in Wakatane. Members of the Standing Sioux tribe, along with environmental activists in the United States, have been protesting against the pipeline construction project for months. They say it threatens local water supplies and sacred tribal sites. The oil pipeline issue has prompted indigenous groups all over the world to show their solidarity with their protesters. Fears of a stolen election in the U.S. triggered the growth of armed militias across the country. James Buntuyan has the news. Republican nominee Donald Trump populist campaign approach has energized militia groups around the U.S. Trump's recent claims of a possible rigged election on November 8 have revived militia enthusiasts to prepare for unrest if Hillary Clinton wins. 200 years, but we're here to revive the spirit of 1776 and let everybody know that it's your right, it's your duty as a citizen in the United States of America to be able, one, to defend your person and your property, but also to work with other like-minded people to protect your country, for the security of a free state. A well-armed militia is necessary. The Republicans' message of banning Muslims from entering the U.S., deporting the 11 million illegal immigrants, building a wall between the country and Mexico, as well as accusing his opponent on trying to suppress gun ownership, appealed greatly to these militia members. On one hand, we have to worry about our rights, everything else, guns, because I got a feeling first thing she's going to do is start putting more and more restrictions on our firearms. And it's going to be damn near impossible for us to be able to bear arms anymore. And Trump, I'm just worried he's going to stir up the population and cause riots and mayhem. According to the group, they wouldn't fire the first shot if there will be protests against election results, but they wouldn't leave their arms at home as well. Armed militias first rose to fame in the 1990s during the bombing of a federal building in Oklahoma City that killed 168 people. According to the estimates of the Southern Poverty Law Center, which tracks extremist groups in the U.S., there were 276 active militias last year, up from 42 in 2008. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, Baltimore, Maryland.
In Hong Kong, a legislative council's meeting ended in chaos as scuffles broke out when the two pro-Hong Kong lawmakers stormed into the said gathering. Mei Fong has the news. 上星期三，當中有2位獨立議員衝入議會，立法會裏面試圖了解佢哋宣誓就職嘅情況，就爆發咗一個場面。尤麗娟25歲同巴嬌蘭30歲，係香港新派激進分子而進入政治主流嘅，因為佢哋喺宣誓就職代表嘅言論裏邊貶低咗中國國旗同埋一啲言論。而我哋10月12號作嘅宣誓係真誠地，即係如果大家有留意到我哋成個宣誓過程，我哋係好盡力地完成成個宣誓。第一，第二係我哋嘅宣誓，我哋嘅契約係同香港人去建立嘅，我哋服務嘅係全香港嘅人。香港特首梁振英喺11月1號星期二表示，可能需要到北京嘅力量嚟解釋一個基本法嘅意思，結束一場政治危機同獨立運動。有一啲議員私底下講及到香港最引以為傲嘅就係法律制度、官員同埋法官。如果佢哋作出呢個舉動，可能會引起一啲香港人嘅恐懼。I'm not from Beijing, so I don't know what they are thinking about. But it will probably destroy the one country, two system. 香港特首梁振英表示，我從來唔明白佢哋講嘅意思，兼且如果佢哋咁樣做法，可能會摧毀一國兩制。要求自決同獨立以嚟，一旦禁止的話，就會好似喺2014年年底有數十萬人走上街頭反對改革，因為未能做到全面民主領導的抗議活動，總共有79天鬥爭。Extra Mei Fong UNTV 香港新聞及支援報導。A wild panda trapped in Zengi River was saved after 3 hours rescue in Wolong National Nature Reserve in Sichuan Province in southwest China. The panda was found on a metal walkway about 4 meters away from a dam's top. Despite a series of rescue efforts, the panda remained unable to return to bank. As night fell, the panda became anxious and unpredictable, so rescuers decided to use the tranquilizer gun. The panda was instantly released to nature after it woke up. It is speculated that the panda was trapped when she failed to get across the torrential river. And those are the news from around the world this morning. Back to you, Rina. You know, Monica, that haka dance that you reported earlier, it has been a tradition to the New Zealanders since 1888, and they use it to drive away bad spirits and to intimidate people. Thank you, Monica, for that global update. Hindi talaga yung mga trivia mo, mga patagalan, mga pa-English. Oo, nabasa ko lang kasi di ba sa sports nila, usually in basketball, nagpa-perform sila ng haka dance, and that is to intimidate yung kanilang mga kalaban. Sabi nila, tsaka para daw makuha nila yung respeto ng kanilang kalaban. Sa huntahan, may haka dance kaya? Sa Radyo La Verdad, 350, Tony G, Bet at Jokas, haka-haka! Haka-haka? Morning! Ano haka-haka? Morning! Kuya Jun! Morning! Nina! Yeah. Morning! Ay, haka-haka. Yung sayaw ng New Zealanders. Ay, yung mapagalang-galang. Ayan. Ginawa ka lang ni Tito Jo. Tito Jo, paano yun? Para monkey. Ginagawa namin ni Prof. George yan dati. Hindi, ikaw lang nakita ko ganyan. Pag mag-rugby kami, mag-rugby. Si Tito Jo kasi lumaki kasi yan sa New Zealand. Nakita pa ni Tito Jo, alam mo, hindi lang haka-haka yung alam niyan. May ugoy-ugoy pa yan na alam. Hindi niyo pa nakikita yun. Kala ko yung ganyan, ugoy-ugoy. Pero nakatalikod yan, nakatalikod. Kunwari may kayakap. Sige. Maraming salamat. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Pangulong Duterte magtutungong Thailand upang magbigay respeto sa yumaong Thailand King Pumipon Adulyadej. Pagbawas sa checkpoint sa bansa, hindi makakaapekto sa anti-criminality campaign ayon sa pambansang pulisya. Mga kaso ng nakawan sa Metro Manila bumaba dahil sa anti-drug campaign ayon sa National Capital Region Police Office. At ikalimang sunod na panalo tatangkain ng BOC Transformers sa laro kontra DOJ Justice Boosters sa linggo.
yan po mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Aaron Garcia. Ako po si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa iyo dyan, Kuya June at Rina. At yan po ang unang paghataw ng mga balita ngayong araw po ng Huwebes sa 3 ng Nobyembre 2016. La 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 la. Puntahan natin sila Kuya June at Angel para sa ikalawang paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Maraming salamat, Atty. G. Magandang umagang muli mga sambahay. Araw na po ng Huwebes at 3 ng Nobyembre 2016. Narito na po ang ikalawang paghataw ng mga balita. Pangulong Duterte magtutungong Thailand upang magbigay respeto sa yumaong Thailand King Umipon Adulyadej. Pagbawas sa checkpoint sa bansa hindi makakaapekto sa anti-criminality campaign ayon sa pambansang pulisya. Mga kaso ng nakawan sa Metro Manila bumaba dahil sa kampanya kontra droga. Ayon po yan sa National Capital Region Police Office. At DSWD Secretary Judy Tagiwalo nanawagan sa publiko na magsumbong kung may irregularidad sa relief assistance sa mga lugar na naapektuhan ng Super Typhoon Lawin. Magtutungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Thailand sa November 9 upang makiramay sa mga kaanak ng yumaang Thailand King Pumipon Adulyadej. Nasa isang taong pagluluksa po ang buong Thailand dahil sa pagpanaw ng kanilang puno. Mula sa Thailand, diretso po si Pangulong Duterte sa Malaysia para sa 2 araw na pagbisita. Inaasahang tatalakayin doon ang pagkakaroon ng mas maigting na seguridad sa maritime boundaries ng dalawang bansa na may banta ng mga pirata at terorismo. Dodoblehin ng Philippine National Police o PNP ang pagpapatupad ng foot patrol at police visibility kontra krimen matapos iutos ni Pangulong Rodrigo Duterte na bawasan ng fixed checkpoint sa buong bansa. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Bahagi na ipinatutupad ng anti-criminality campaign ng Philippine National Police ang fixed checkpoints. Ayon kay PNP Directorate for Operations, Police Chief Superintendent Camilo Cascolan, may nakaset up silang mobile checkpoint kapalit ng mga tinanggal na checkpoint sa buong bansa. Paiigtingin rin aniya ng PNP ang pagpapatupad ng foot patrol at police visibility. Ang checkpoint is only one, isa lang yan sa mga factors ng pag-igting natin ng peace and order so that we would be able to maintain the peace and order in the area. Marami pa rin. Meron pa rin tayong tinatawag na mobile patrol, beat patrol, no? And those are visibility patrols that we always do. Nagbabala rin ang general na maaaring masampahan ng kaso ang mga pulis na makikitang nagpapalamig at natutulog lamang sa loob ng mga patrol car. A reminder already to them that we do not only rely on checkpoints, we rely actually on the mobility of the people, most especially on their visibility. Ay, report nyo kami kaagad at kakasuhan namin, ipapapihaw namin kaagad, kasuhan namin yan. Nilinaw rin ni Cascola na maaari pa rin sila maglagay ng fixed checkpoint kapag may banta sa isang lugar base na rin sa kanilang intelligence report o kung may hinahabol na kriminal, may dragnet operation at case operational plan o co-plan. Ito yung sinasabi na na-implan na kailangang i-cover yung buong area para kung dumaan man yung criminal, riding in tandem, other terrorists and other criminals or those committing felonies, at least maagapan kaagad yung paglabas sila o pagpasok sa isang lugar. Sa kabila ng pagtatanggal ng checkpoint, inalis naman ng PNP ang agam-agam ng publiko dahil hindi naman aniya sila nagpapabaya at sa katunayan ay dodoblehin pa nila ang police visibility at pagpapatrolya para lamang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Ipinagmalaki ng National Capital Region Police Office o NCRPO na bumaba ang mga kaso ng nakawan sa Metro Manila at epekto raw po ito ng nagpapatuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Halos
kalahati ang nabawas sa mga insidente ng nakawan sa buong Metro Manila mula nang ilunsad ang kampanya laban sa illegal na droga. Batay sa datos ng NCRPO, mula sa 2.27 na weekly average nitong Enero hanggang Hunyo, bumaba na ito sa 1.24 sa huling linggo ng Oktubre. Ayon sa pamunuan ng Metro Manila Police, may direktang kaugnayan ang mga insidente ng carnapping, robbery at theft sa illegal na droga. Wala kang pambili ng droga, mapipilitan kang magnakaw. Diba? Kung hirap ka na nga, gumagamit ka pa ng illegal na droga, talagang mapipilitan kang pumatay or pumatay ng tao para nakawan lang siya. Sa ngayon, shoplifting na lamang ang karamihan sa mga naitatalang kaso ng nakawan. Inaasahan ding bababa pa ito sa mga susunod na buwan. Hindi naman natin mapangako sa ating taong bayan na talagang pwede nating gawing zero yan, no? Zero incident. Pero still, with this war on drugs natin, sa tingin ko, bababa pa ng todo-todo yung incidents natin, particularly dito sa crimes against properties natin. Samantala, matapos mapanatili ang mapayapang paggunita sa undas ngayong taon, tututukan naman ng pulisya ang seguridad sa parating na holiday season at pagtatapos ng taon. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Naniniwala naman si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pa napapanahon ang paggamit ng nuclear energy bilang power source ng Pilipinas. Kasunod na rin ito ng panukalang buhayin ng Bataan Nuclear Power Plant upang tugunan ang problema sa supply ng kuryente sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Victor Cosare. Ang paggamit ng nuclear energy ang nakikita ng ilan na solusyon sa problema sa supply ng kuryente sa bansa. Nito lamang nakaraang Setyembre, binisita ng ilang mambabatas ang Bataan Nuclear Power Plant upang malaman kung maaari pa itong magamit o kailangang magpagawa ng ibang nuclear power plant. Ngunit kung si Pangulong Rodrigo Duterte ang tatanungin, hindi pa napapanahon ang paggamit ng nuclear energy sa bansa. It is not yet an extremist. Wala pa talaga the danger zone that we will die if there's no energy. But when the going gets rough, maybe someday, not during my presidency. Huwag muna ngayon. Ayon sa Pangulo, kailangan munang pag-aralang mabuti ng pamahalaan kung paano malalagyan ng safeguards ang paggamit ng nuclear power plant. Really, really tight safeguards to assure that there will be no disastrous if there is a nuclear leak or explosion somewhere in the nuclear reactors that we will be building. Pag may leak yan, pag lahat tayo tatamaan dyan. And it's our country, you should remember that. Una na ring nagpahayag ng pangamba ang grupong Philippine Movement for Climate Justice sa planong pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant. Para sa grupo, dapat iukol na lamang sa pagpapagawa ng renewable power plants ang salaping ilalaan para sa BNPP dahil mas ligtas at mas malinis ito. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Tuloy pa rin ang suporta ni dating Pangulong Fidel Ramos sa Administrasyong Duterte sa kabila ng pagbibitiw bilang Special Envoy to China. Ayon sa bahagi ng kanyang resignation letter na binasa sa publiko ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, pinagtibay nito ang suporta kay Pangulong Duterte lalo na sa kung paraan niya sa kapakanan ng mahigit 100 milyong Pilipino na pinaglilingkuran nito. Itinalaga ni Pangulong Duterte si former President Ramos bilang Special Envoy sa China noong nakaraang Hulyo. Ngunit nagbitiw ito sa tungkulin dahil nagawa na umano nito ang bahagi sa pagbasag ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. At sa iba pang balita, hinikayat ni Department of Social Welfare and Development Secretary Judy Taguiwalo ang publiko na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ng anumang irregularidad sa pamimigay ng relief goods sa mga lugar na nasalanta ng bagyo. Ginawa ng kalimang pahayag matapos makatanggap ng mga sumbong kaugnay na umano'y delayed na relief assistance at iba pang reklamo. Makipag-ugnayan lamang sa ahensya sa pamamagitan ng social media accounts nito at telephone hotlines.
Hindi kinatigan ng Supreme Court ang mosyon ng gobyerno na mabawi ang karagdagang 25 million shares ng San Miguel Corporation na pinaniniwala ang binili rin gamit ang Coco Levy Fund. Ayon sa korte, wala silang jurisdiction sa SMC dahil hindi naman ito partido sa mga kasong isinampa ng Coco Fed at ng isang Danilo Orsua. Ngunit nilinaw ng korte na maaari pa namang magsampa ng hiwalay na kaso ang gobyerno upang mabawi ito. Batay sa compromise agreement na nilagdaan ng SMC Group at United Coconut Planters Bank noong Marso 1990. Ibibigay sa gobyerno ang pagmamayari sa naturang shares, ngunit hindi ito naisakatuparan. Bukod pa ito sa 24% SMC shares na nagkakahalaga ng 71 billion pesos na ibinigay ng Supreme Court sa gobyerno noong 2013. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, narito ang ating kasamang si Rina Villamor. Hey, Reens, go ahead. Thank you, Angela. Here are the latest news from different parts of the world. Clashes broke out in the Peruvian town of Chiclayo as authorities tried to remove street vendors from a local market. Street vendors threw sticks, metals, and dirty water at police officers while they are clearing the area and confiscating the merchandise. 4 were injured, including 1 police officer, as a result of the confrontation. The operation was carried out under a judicial order to remove illegal street vendors from the streets surrounding the market within 15 days. This is to reduce what the civil defense called risks and vulnerabilities in the area. Suspected ambush killing in Iowa resulted in the death of 2 police officers. Kat Carriedo will give us the details. Police in Iowa arrested Scott Michael Green, suspected of ambushing and killing 2 officers in the city of Des Moines. According to authorities, 2 police officers were shot dead in separate areas of the city in what appears to be an ambush-style killing while they sat in their patrol cars. The suspect is in custody and will be questioned by investigators for information critical in closing the case. We've had some developments in the case. We have identified a suspect. I think y'all have his name and the descriptive information about him, including the vehicle that he's driving. Our detectives are looking to speak with Mr. Green right now. We think that he's got some information that's pretty critical to us closing this case out. We can't go into great detail right now, but he's definitely somebody that we want to talk to. The dead police officers were not yet identified as their family members are still being notified. The deaths have brought back pain in the city, who just lost months ago 2 other officers in car collision. Very helpless feeling at times, but the sorrow that comes with it is just as if you lost someone close to you. I mean, these were our friends. They are our coworkers. But we've discussed at length at times, the family of law enforcement. Like Sergeant Underwood just said, we're a very tight-knit community. Des Moines is not a big city. We all know each other. So, I mean, we're heartbroken. I mean, I don't know how else to put it. There's just really no words at times like this. Before yesterday's police shooting in Iowa, 50 police officers have already died in the United States, either in the line of fire or accident. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue, USA. U.S. presidential candidates Donald Trump and Hillary Clinton join a long list of effigies of famous faces for the annual Bonfire Night celebration in England. Dennis Damasco has the news. An effigy of United States presidential candidates Donald Trump and Hillary Clinton has been built in England as part of the Bonfire Night celebrations. Every year, on November 5th, fireworks are let off across the United Kingdom to commemorate the attempt by Guy Fawkes and his fellow conspirators to blow up the Houses of Parliament in 1605. As part of those celebrations, the Edenbridge Bonfire Society in Kent, England, usually builds an 11-meter image of a well-known figure to burn down. One of the artists behind the effigy, Frank Shepard, said there was an obvious choice this year. There was more than one on the top of the list. The other one was possible Sir Philip Green.
But Donald Trump is obviously much easier to characterize, a well-known figure, lots of images around and caricatures in the press and on television. So it was a fairly easy choice. Shepard has taken part in building the bonfire effigies for the last 22 years, and this time around, he was helped by local artist Andrea Deans. The effigy shows Trump holding Clinton's head. The Republican candidate is also seen wearing boxer shorts, bearing the faces of men dressed in sombrero hats, marked by Mexican flags, a reference to his pledge to build a wall along the U.S. border with its southern neighbor. It takes a few hours, half a day's work to design it, and then we scale everything up. Everything's scaled up by 5 times life size at least, but you can always scale up the head larger than anything else because it's a caricature. Trump and Clinton join a long list of effigies of famous faces, including cyclist Lance Armstrong, FIFA President Sepp Blatter, and footballer Wayne Rooney. The structure is set to be burned down on Saturday, November 5, just days ahead of the U.S. elections. Dennis Damasco, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. German unemployment dropped more than expected in October, pushing down the jobless rate in Europe's biggest economy. The Labor Office reports the seasonally adjusted jobless total fell by 13,000 compared to forecasts for a drop of just 1,000. The adjusted unemployment rate edged down 0.1 percentage point to 6%, the lowest level since German reunification in 1990. The surprising labor market data comes after a survey showed a German manufacturing growth reached an almost 3-year high in October as Asian and U.S. demand rose. And those are the latest news from around the world at this hour. Back to you, Angel. Thank you, Rina. Para naman sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website, theuntv.web.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Posibilidad ng pagbili ng Pilipinas ng mga armas mula sa China at Russia, pinag-aaralan na. All-out war laban sa illegal gambling, sisimulan na ng Philippine National Police pagbasok ng taong 2017. 5-0 win-loss record tatangkaing makuha ng BOC Transformers laban sa DOJ Justice Boosters ngayong linggo. Mahigit 1,000 residente mula sa Cagayan, Isabela area na naapektuhan ng Super Typhoon Lawin. Natulungan sa medical mission at relief operation ng UNTV, MCGI at Rotary International. At yan po ay kalawang paghataw ng mga balita sa umaga ito ng Huwebes at 3 ng Nobyembre 2016. Babalik po ang Good Morning Kuya. Sina Kuya Jun at Monica para sa ikatlo na paghataw ng mga balita sa Good Morning Kuya. Maraming salamat at Attorney G at magandang umaga sa inyo dyan. Magandang umaga sa ating mga sambahay. Araw na po ng Huwebes, November 3, 2016. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 3:50 ang UNTV Radio. Live din po tayong napapanood sa Facebook yung mga taga-Peru nanonood yung mga taga-Saudi. Dami nanonood. Ano ba? Morning, hapon, gabi sa kanila? 5 oras Saudi ang late Yung iba naman sa kabilang bahagi ng mundo, sa kanila ngayon ay gabi na. So good morning mga taga South at Latin America, sila maunahan daw sila. Si Aldrin Solebet, dyan. Kuya Fred, sila marami. Mga nasa kabilang panig ng daigdig. At siyempre, mapapanood nyo rin po ang ating pong balitaan ngayon sa ating pong untvweb.com via live streaming at sa UNTV mobile application. Narito na po ang ikatlong paghataw ng mga balita. Posibilidad ng pagbili ng Pilipinas ng mga armas mula sa China at Russia, pinag-aaralan na. All-out
all-out war laban sa illegal gambling. Sisimulan na ng Philippine National Police pagpasok ng taong 2017. BOC Transformers tiniyak na full performance pa rin sa laban sa linggo sa kabila ng pagiging yamado sa DOJ Justice Boosters. At mahigit 1,000 residente mula sa Cagayan, Isabela area na naapektuhan ng Super Typhoon Lawin natulungan sa medical mission at relief operation ng UNTV, MCGI at Rotary International. Detalye po ng mga balita, pinag-aaralan na ang posibilidad ng pagbili ng mga armas mula sa China at Russia. Ito ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng balitang balak umanong harangin ng isang US Senator ang pagbebenta ng Amerika ng mga baril sa Pilipinas. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Ipinagkibit-balikat lamang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y pagpapatigil ng Estados Unidos sa pagbebenta ng assault rifle sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, bukas naman ang China at Russia na magbenta ng mga dekalidad na baril sa bansa. Katunayan ay nagpadala na ang China ng listahan ng mga armas na maaaring pagpilian ng mga opisyal ng militar. Una na ring sinabi ng Pangulo na isang Russian diplomat ang nag-imbita sa kanya at nagsabing lahat ng kailangang sandata ng bansa ay mayroon sa Russia. Sabi ko kay Del Esperon, sino ba yung East Wing Com natin? Si General Jagger? Guerrero? Sabi ko, pumunta ka ng Russia, mamili ka doon ng missile. Missile na lang tayo. Pero sabi ko kay kay Defense Minister, Secretary, pumunta kayo ng Russia. Kasi niyayaya talaga tayo. Pati ang China is open. Anything you want. Pinadalan pa akong brochure. Kaya sabi niya, mamili ka dyan. Bigay namin. Ngunit ayon kay Pangulong Duterte, kailangan munang pag-aralan kung magiging madali sa mga sundalo sa bansa ang paggamit ng armas mula sa China at Russia dahil nasanay na ang mga ito sa US technology. Nabanggit na noon ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na hindi compatible ang ammunition mula sa dalawang bansa sa firearms ng AFP. Ako nag-hold lang ako. Kasi tingnan ko ang military, ano ba sa inyo? May problema man tayo. Can you have the solution here? Because if you want to stick with America, fine. Pero tingnan ninyo mabuti, balansehin ninyo kasi binabastos tayo. Una nang napaulat na pinigilan ng US Department of State ang pagbebenta ng nasa 26,000 assault rifles sa Pilipinas. Ngunit tumanggi namang magbigay ng komentaryo ang US State Department sa naturang issue. Now, to your specific question, the department is restricted under federal regulations from commenting on the status of commercial export license approvals of proposed commercial defense sales. So we're going to stay also committed to working closely with members of Congress to deliver security assistance to our allies and partners worldwide, including the Philippines. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sisimulan na ng Philippine National Police o PNP ang kampanya laban sa illegal gambling sa pagpasok ng taong 2017. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, determinado ang pulisya na maumpisahan na ang all-out war kontra sa mga illegal na sugal kahit na abala pa sila sa ngayon sa anti-illegal drug operations. Kabilang sa mga target ng anti-illegal gambling campaign ay ang mga wetting at small-time lottery kung saan makakatuwang nila ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Nanawagan naman ang hepe ng pambansang pulisya sa publiko na suportahan din ang panibagong kampanya tulad ng ginawang pagsuporta sa anti-illegal drugs campaign ng PNP. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Joanne Nano Live. Yes, Joanne, magandang umaga. Yes, magandang umaga sa iyo, Monica. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasambahay at sa mga kababayan natin na maglalakbay ngayong Thursday morning. Dahil nagsimula na po ang rush hour, ay asahan na po ang dagsang volume ng mga sasakyan. Kaya naman po mararanasan na sa malaking bahagi ng EDSA southbound ang moderate to heavy traffic. Alamin natin ang lagay ng trapiko. Sa mga
kababayan po natin na babiyahe na sa mga oras na ito, sa manggagaling po dyan sa may bahagi ng North Avenue going to EDSA Quezon Avenue, ay bahagya pa pong maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Magsisimula pong bumagal ang daloy ng mga sasakyan sa may bahagi ng Timog. Tuloy-tuloy na po ang heavy traffic hanggang sa may Cubao Main Avenue. Slow moving na rin po ang galaw ng mga sasakyan sa may bahagi ng Mega Mall hanggang sa may area po ng Boni Pioneer. Mabigat na rin ang sitwasyon ng trapiko sa may bahagi naman po ng Guadalupe hanggang Buendia dahil dagsa na rin po ang volume ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Gayun din, heavy traffic na po ang mararanasan ng ating mga motorista at mga commuter na magmumula naman po dyan sa may area ng Magallanes hanggang sa sila po ay makarating sa may lugar po ng tramo. Mararamdaman lamang po ang maluwag na daloy ng mga sasakyan pagdating nyo po dyan sa may Taft Avenue hanggang Mall of Asia. Sa mga papunta naman po dito sa may northbound area, ang malaking bahagi po nito ay nasa light to moderate traffic pa, maliban na lamang po sa may bahagi ng Taft, Magallanes, Kalayaan, Estrella hanggang sa may area po ng Buendia. Gayun din, moderate to heavy traffic na rin po ang sitwasyon mula po dito sa may area ng Trinoma going to Muñoz. Dala na rin po doon sa mga sasakyan na daraan naman sa may U-turn slot sa may bahagi ng SM Annex. Sa mga daraan naman po ng Commonwealth Avenue sa eastbound para po sa mga patungo ng Fairview o dun po sa may Rizal area, magiging maluwag pa po ang sitwasyon ng traffic sa mga oras na ito. Habang ang mga nasa westbound area naman po sa mga babiyahe patungo ng Manila area, asahan na ang moderate traffic sa may bahagi ng Elliptical Road. Tuloy-tuloy na po yan hanggang kayo po ay maka-exit dito po sa may EDSA Quezon Avenue. Silipin naman natin ang ating live traffic point sa may bahagi ng Recto Avenue sa Manila. Sa mga papunta po ng Divisoria, sa mga oras na ito ay magiging maluwag at tuloy-tuloy pa po ang magiging pagbiyahe ng ating mga commuter. Gayun din po, light traffic ang sitwasyon na mararanasan ng ating mga motorista para naman po sa mga kababayan natin na babiyahe patungo ng Legarda. Monica, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na dahil ngayon ay araw ng Webes, bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 7 at 8 simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang mamaya pong alas 8 ng gabi. Yan muna ang ating gabay sa kalsada ngayong umaga. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Joanna, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon sa buong maghapon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, kumusta na yung dalawang samangan ng panahon? Yung nasa labas ng bansa, kailan ba ito papasok? Kasi parang sinasabi mo kaagabi, maaaring pumasok yung isa sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, June, base dito sa pinakikitang simulation ng Windy TV, ay yung dalawang bagyo na to, ito yung isa at ito yung isa, ay maaari na magkaroon ng interaction o hatakan. Maaaring itong bagyong ito na tinatawag natin na kung sakali napapasok sa papangalanan nating Marce, maaaring sumunod siya dun sa naunang bagyo. Yun yung isang senaryong pinakita ng Pag-asa, June. Pero ang isang senaryo, kung magpapatuloy ang lakas at direksyon itong bagyong papangalan ng Marce, ito naman inaasahan natin na lalapit dito sa ating bansa. Pero so far ngayon, June, wala pang binabanggit ang Pag-asa na kung ito ba ay 100% napapasok sa Philippine Air Responsibility, 50-50 pa rin ang binibigay na direksyon ng Pag-asa, June. Pero Ray, may possibility ba na yung sinasabi mo nga dyan, nakita natin doon sa image na yan, sa satellite na yan, yung nakita tayo yung hangin, di ba? Yung hangin yan. Yes. Yung hanging amihan ba ay makaka-apekto kung sakasakali dito sa bagyong papangalan ng Marce? Yes, June. Isang factor yan na pinag-aaralan ng Pag-asa, isang weather system na posibleng maka-apekto dito sa ating bansa. Kung makita natin dito, June, meron na ditong ihip yung amihan natin papunta sa ating bansa. So kung sakali man na itong bagyong papangalan ng Marce ay dire-diretso westward kasi ang direksyon niya ngayon, kung dire-diretso ito ay posibleng itulak niya pababa itong bagyo at yun ang isang posibilidad na binabantayan ng Pag-asa kung mag-hit ba o tatama sa ating bansa itong bagyong ito, June. So ito bang bagyong ito, kung sakasakaling ganun nga mangyari na track na yan na makaka-apekto ang amihan, ito ba ay magiging malakas at ito ba ay magiging devastating dito sa mga, Northern Luzon pa rin ba ang tumbok niya, Ray? Yes, mas malaking tsansa, June, na dahil nasa tapat na siya ng Luzon, so mas malaki ang tsansa na ito ay tumama, kung sakasakali, lumapit dito sa Luzon,
At kung tinatanong mo naman kung lalakas ba, malayo pa yung distansya. So medyo mainit yung karagatan natin dito sa area malapit sa ating bansa. So mas malaki ang tsansa na medyo lumakas pa from tropical depression. Maaari na ito yung maging isang tropical storm or it's either na severe tropical storm, June. Pero sinasabi mo nga 50-50, pero ang possibility rin na isa, pwedeng hatakin ng isang bagyo na nasa labas pa ng yung medyo malayo ng Philippine Area of Responsibility. Yes, June. Gaya na pinapakita nitong Windy TV, maaaring ito ay sumunod na dito. Kung makikita natin, mapapansin natin yung simulation nila, ay sumunod na dito sa may area ng, lalabas dito. At susunod ngayon itong isa palabas, palayo ng Philippine Area of Responsibility, June. Okay, Ray, bigay muna magiging lagay ng panahon sa maghapon. Ito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya nitong isa pong bagyo, mas malayo po ito sa Philippine Air Responsibility. Nasa 2,400 km sa may silangan po yan ng Luzon. Taglay po ang lakas ng hangin na 55 km kada oras at ang magbuso ay abot po sa 70 kph. Kumikilos po pa west-northwest sa bilis na 20 km kada oras. Yun ang pong mas malapit sa PAR. Ito po ay nasa distansya 1,360 km sa may silangan po yan ng Luzon. Taglay po ang lakas ng hangin naman na 55 kph at 70 kph po ang pagbugso. Ito po ay bumagal na pakanluran ng kanyang galaw sa bilis na 10 km kada oras. Sa ngayon po, nakaka-apekto nga sa bansa itong ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Malaking bahagi mula po sa Southern Luzon, Visayas and Mindanao, apektado po niyan. Samantalang yung Northeast Monsoon o Amihan, yan po ay nakaka-apekto sa may Northern at Central Luzon. Ang gale warning po ngayon ng pag-aasa, dun po sa mga maglalayag, mataas po ang mga pag-alon sa seaboards ng Northern Luzon at Eastern Seaboard ng Central at Southern Luzon. Sa forecast po ng pag-asa, ang area po ng Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon, meron po tayong mahinang mga pag-ulan. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw. 31 sa Tuigaraw, sa Baguio po is sa 16 to 23, Puerto Princesa 30 degrees Celsius. Ang Visayas po, makulimlim ang lagay ng panahon at merong light to moderate rains na maaasahan. Temperature nagre-range po yan mula sa Tacloban 29 at sa Iloilo City hanggang 31 degrees Celsius. Yung Mindanao din po makakaranas ng cloudy skies at mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ang temperatura po medyo mataas po sa Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius. Samantala, alawin po natin lagay ng panahon sa mga karatig bansa po ng Pilipinas. Unahin na po natin dyan sa area ng Seoul, South Korea kung saan maaari pong makitala ang temperaturang 5 to 15 degrees Celsius, cloudy skies with rain showers. Sa Tokyo naman po ay 9 to 19 at sa may area po ng Taipei, Taiwan ay hanggang 23 degrees Celsius ang temperatura. Halos ganyan po maging lagay ng panahon, may mga pag-ulan. Sa Beijing, China, maaari pong bumaba ng 1 degree Celsius ang temperature. Partly cloudy lamang po dyan, samantalang sa Hong Kong ay hanggang 26. Sa Bangkok, Thailand, 33 with rain showers and thunderstorms. Sa Vietnam po, mga 28 to 32 degrees Celsius, may ilang mga pagulan din pong maranasan. Sa Kuala Lumpur, Malaysia ay 34 degrees Celsius at 32 sa Singapore. Halos pareho po lagay ng panahon, may mga thunderstorms na maranasan po dyan. Sa Jakarta, Indonesia, hanggang 31 degrees Celsius. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:52 a.m. Ating naman pong sunset, 5:27 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Mula naman po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na naman. Balik po sa India. Teka lang, Ray, parang may nakita akong yung kasi nung salamin ako, parang mayroong high pressure area. Nakaka-apekto rin ba ito doon sa sama ng panahon, Ray? Yes, Jun, yung kung papakita natin ulit yung simulation ng Windy TV, kung makikita natin dito sa area na to, dito ay isang weather system, medyo malakas ngayon yung high pressure area dito, kaya medyo hindi nakakagalaw at combination ng paghatak pa rin itong isa, nagkakaroon sila ng interaction dito sa bagyong ito. Kaya medyo bumagal itong, kung makikita ni kanina, bumagal itong movement nitong isang bagyo na mas malapit sa part 10 kph na lamang ngayon at halos magiging stationary. Kung makikita dito sa simulation, halos stationary o hindi na gumagalaw itong bagyong kung sakali papangalan ng Marce kung papasok sa part 2. Okay, maraming salamat, Ray Pelayo, nagulat mula sa UNTV Weather Center. Alamin naman natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa mula sa Davao City. Ihahatid sa atin ni Victor Cozare ang mga balitang Promdi. May buntag, Victor.
Maayong buntag June, may buntag kay Kuya Daniel o gani ang mga balita ang atong gitutukan sa nagkalain-laing bahin sa nasud. Nagpadayon ang revalidation sa Batangas Police Provincial Office sa ilang gihawiran nga drug watch list ug nakita nga walay kamatuoran ang aligasyon nga kabahin sa illegal drug trade si Tanawan City Mayor Anthony Halili. Ani ang balita ni Vincent Octavio. Noong Setyembre, nakasama ang pangalan ni Tanawan City Mayor Tony Halili sa narco-list ng high-value targets. Ngunit maring itinanggi ng alkalde na sangkot ito sa anumang illegal drug operation. Si Halili ay nabansagan Junior Duterte dahil sa shame campaign nito laban sa mga kriminal at crime suspects sa lungsod. Sa revalidation ng Batangas Provincial Police Office sa drug watch list, hindi rin napatutunayan na may kinalaman ang Tanawan City Mayor sa illegal drug trade. Actually, nakasama siya sa listahan nung una. So, kaya nung sinabi ko na i-revalidate natin kung ano talaga yung katotohanan doon. Kasi matagal na report na yan sa Intel community. So, ngayon, pagdating ko dito, nagano ako ng independent na validation. Hindi pa naman tapos. So, wala pa rin naman kaming nakikita at hindi pa rin namin napapatunayan. Ayon kay Mayor Halili, nakausap niya si PRO Calabarzon Acting Director Val Pritabian at ito ang nagsabi na walang nakitang ebidensya laban sa kanya. Sa ating Ardo, sabi niya sa akin, wala naman talaga. So, I have nothing to worry. At ako'y nagagalak. Masaya ako. Yung ating PNP dito sa region at sa probinsya, wala naman. They have nothing against me. Irerekomenda naman ng Batangas PPO ang pag-aalis ng pangalan ng alkalde sa narco-list. For delisting yun, kung mapalabas natin na hindi talaga totoo, so i-delist natin, i-recommend natin siya for delisting. Sir, mga gano'ng katagal yan? Mahabang proseso yan kasi pero malalaman din natin later. Samantala, nangako si Tanawan Mayor Halili na patuloy na makikipagtulungan sa anti-illegal drug campaign ng pamahalaan. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Posibleng ilho na sa sunod nga mga adlaw isip pinakaunang drug-free province sa nasod ang Bataan. Subay kini sa pagpagawas og sertifikasyon sa 237 ka mga chairman sa Barangay Drug Abuse Council o BADAC nga nagpamatuod nga napakgang na ang illegal nga kalihukan sa probinsya. Ipadala na ngadto sa Malacañang ang manifesto oras nga mapirmahan na sa gobernador, Police Regional Office 3 ug PDEA Central Luzon. Gilauman usab nga mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang manguna sa programa kung diin formal ng ilho ng Bataan isip usa ka drug-free province. Aniya ang kabahin sa atong pakighinabi kang Police Senior Superintendent Benjamin Silo. May request na po ang provincial government natin para sa presensya ng ating butihing Pangulo para sa official declaration ng drug-free Bataan. Inaantay lamang ang pirma ng Central Luzon Police Director at PDEA ang manifesto ni ang Civil Aviation Authority of the Philippines Region 9 sa Kaap Central Office aron malikayan na ang mga insidente sa bird strike sa dakbayan sa Zamboanga. Si Dante Amento alang sa Maong Balita. Mas de 10 kaso de bird strike el registra el Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP de Zamboanga Peninsula Este Magallapasaw Mes na Zamboanga International Airport. Asigon con el Región 9 Civil Aviation Manager Muhammad Nagarascal fuera del Grande Disturbo Este na operación del aeropuerto, dilikaw también para na magapasahero el atake del Magagrande Pajaro. Yan minsan ang nangyayari. May mga tao na bakit hindi nagkakalanding yung Cebu Pacific? So unang-una, seguridad, safety. Our fly is safety. Hindi wala naman na buhay ang pinag-usapan dyan. Rilataw con este, ya enviaya carta el CAAP de Región 9 na Oficina Central para pidi equipo para na bird strike prevention. Ya explica si Rascal, posible ay atrasa o kansela el un vuelo si el wind engine del aeroplano el ya afectado del bird strike. We are requested control digestive. Yung tinatawag na control na equipment na magkukontrol sa mga bird
Kasi ilaw yan. Pag umiilaw na yan, makita ng ibon, hindi doon pumupunta. Primeramente, ya pidi ayuda el gobierno del Ciudad de Zamboanga na Oficina Central del CAAP para resolba el ya queda manada bird strikes na aeropuerto. Dante Amento, UNETV Noticias, Rescate, Ciudad de Zamboanga. Og kana ang kinatibuk-an sa atong mga balitang promdi gikan diriha sa Davao City, balik diha sa kauluhan June. Daghang salamat Victor Cosare. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kasama natin si Angela Logunzan. Yes, Angel. Thank you, Monica. These are the news abroad. Japanese Prime Minister Shinzo Abe pledges $7.73 billion in aid to Myanmar over 5 years for economic development. Ryuji Sasaki has the news. 安倍総理大臣はミャンマーのリーダーアウン・サン・スー・チーとの東京における共同記者会見で発表しました。安倍総理は平和構築や開発努力を支えるようミャンマーに5年間で8000億円もしくは 87.3 ドルの支援をすると表明しました。官民合わせて計画されている400億円の支援は東南アジア諸国における少数民族を支えることに向けられています。日本の政府関係者はその他の支援は空港や電力に対する企画へ費やされると述べました。これはミャンマーの地方と都市の均衡ある経済発展を通じてミャンマーの国づくりに貢献するものです。スー・チー氏は日本を訪問し投資や支援を得ようと努め迫害されたムスリム少数派に対する暴力の急増が政権の6ヶ月後に危険性を示しながら米国の批判のきっかけとなっています。ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရေးအတွက်ပံ့ပိုးမှုတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံကနေပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ထောက်ခံခဲ့တာလေအများကြီးကျမတို့အလေးထားပါတယ်ミャンマーは最大の貿易相手国である中国へのカウンターウェイトとして日本の投資や二国間関係の強化を必要とされています。一方、日本はミャンマーの広大なインフラや開発の必要性を達成できるように援助する機会に対して熱心である。リュウジ・ササキ UNTV ニュース&レスキュー日本。China and Russia offer a glimpse of a grand plan to jointly make a jumbo jet to rival Western giants Boeing and Airbus at Zhuhai Air Show. State-owned plane makers Commercial Aircraft Corporation of China and United Aircraft Corporation of Russia say they have started finding suppliers as they present the mock-up of the wide-body jet for the first time in public. The project has been first announced in 2014 and kept largely secret, but the firms have said they want to conduct a maiden flight in 2022 and begin deliveries in 2025. Descriptions accompanying the model show the firms ultimately envision 3 variants of the aircraft. These will be based on a basic version that will hold 280 seats with a range of up to 12,000 kilometers. 6.5 magnitude earthquake leaves devastating aftermath in an Italian town. Many residents have left, but some have decided to stay in temporary shelters. Lunette Colon has the news. Il terremoto 6,5 di magnitudo, che ha colpito l'Italia centrale domenica, ha ridotto un paese intero vicino all'epicentro a un cumulo di macerie. San Pellegrino, una piccola città di 150 persone, a solo 10 km dall'epicentro, era piena di edifici crollati o danneggiati. Tutte le pareti inclinate e vicoli sono stati bloccati dalle rovine. Il danno del terremoto di domenica ha aggiunto alle rovine distrutte consecutivi del 26 ottobre e un terremoto di 6,0 di magnitudo del 24 agosto che ha ucciso quasi 300 persone e ha appiattito un paese intero. Molti residenti sono andati via, ma alcuni hanno deciso di rimanere in rifugi temporanei allestiti vicino al paese. Noi siamo un gruppo di 50 persone che assolutamente non intendiamo lasciare il nostro paese. Resteremo qui fino alla fine, in qualsiasi condizione. Speriamo ricostruzione. Coloro che hanno scelto di rimanere devono sopportare le possibili scosse di assestamento e l'abbassamento della temperatura. Ma sinceramente non ero così prima. Prima non avevo paura. Adesso purtroppo come sento una piccola scossa in qualche maniera comunque mi metto paura.
Decine sono rimasti feriti nel terremoto, che era centrato nella zona montuosa in Italia centrale, a cavallo delle regioni delle Marche e Umbria. Il sisma è stato il più forte del suo genere, a colpire il paese in più di 3 decenni. Attualmente, nessuna morte è stata segnalata. Lunet Colon, notizie e soccorso da UNTV Italia. And those are the news abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Mahigit 1,000 residente mula sa Cagayan at Isabela na naapektuhan ng Super Typhoon Lawin ang natulungan sa isinagawang libreng medical mission at relief operation ng UNTV sa tulong ng ating mga partner in public service. Narito ang hataw na balita ni Jun Suriao. October 19, tumama ang Super Typhoon Lawin sa lalawigan ng Isabela. Dahil sa lakas ng bagyo, sa kauna-unahang pagkakataon ay itinaas ng Pag-asa ang Signal Number 5 sa Cagayan, Isabela area. Nang humupa ang bagyo, tumambad ang iniwang pinsala nito sa lalawigan, partikular na sa sektor ng agrikultura. Kabilang sa mga lubang na apektuhan ay ang mga residente sa munisipalidad ng Cabangan, Isabela na sentro ng kalakalan. Upang makabawas sa hirap ng ating mga kababayang naapektuhan ng Super Typhoon Lawin, isang libreng medical mission ang isinagawa ng UNTV sa lugar sa pakikipagtulungan ng Members Church of God International at Rotary International District 3780. Kaalinsabay nito ay nagsagawa rin ng relief operation ang Rotary District 370 sa Lemu North, Enrile, Cagayan. It's good we have the UNTV, ang dating daan, partnership with the Rotary 3780. Distributed goods like relief giving and some medical and dental missions. Sa ganun medyo makaiwas sila sa gastusan, papuntang hospital. Ito kumbaga sa compassion na natin ito na tumulong sa kapwa na nangangailangan. Hindi lang naman kami palagi una at huli nagkakaloob ng serbisyo. Kung merong tawag ng pangangailangan, babalik at babalik kami upang hindi lang po ganito ang maipagkaloob namin na tulong. Papasalamat nga ako dahil sa malaking tulong ng medical mission nyo, ang dating daan. Malaking bagay, malaking tulong talaga yung ginawa nyo ito. Amen. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 1,000 residente ang napaglingkuran sa libreng medical at legal consultation, dental extraction at nabigyan ng libreng gamot. Samantala, 300 kababayan naman natin ang natulungan sa relief operations ng Rotary International. Jun Suriao para sa Serbisyong Kasangbahay. Samantala, balitang sports naman tayo kasama si Rina Villamor. Yes, Rina, good morning. Good morning, Junetto. Babalitaan ko muna kayo about sa NBA. Meron tayong balitang PSC at syempre sa ating UNTV Cup. Simulan ko na sa NBA, hindi pa rin nagpaawat ang Cleveland Cavaliers nang maipanalo ang laro kontra Houston Rockets sa scores na 128-120. Bigo man ay maganda pa rin ang ipinakita ni James Harden na umakot ng 41 points, 15 assists at 7 rebounds. Kyrie Irving tumulong naman sa Cavaliers na may 32 points. Napanatili ng Cavaliers ang kanilang malinis na record sa 4-0 habang ang Rockets ay meron ng 2-2 win-loss record. Ilan sa mga highest scorers ng Cleveland ay sina LeBron James na may 19 points, 13 rebounds at 8 assists. Pati na rin si Kevin Love na may 24 big points. Susunod na makakarap ng Cavaliers ang Boston Celtics na may 2-1 win-loss record. Philippine Sports Commission tinalakay ang 20 sports na gagawin nilang prioridad para sa paghahanda sa 2020 Tokyo Olympics. Pahayag ni PSC Chairman William Ramirez na kabilang dito ang combative sports tulad ng boxing, taekwondo, karate-do at weightlifting. Dahil sa mga sports na ito, mataas ang tsansa ng bansa na makapag-uwi ng medalya. Kasama rin sa pinaghahandaan ng archery, athletics, badminton, cycling, chess, golf, swimming, table tennis at windsurfing. Nagtalaga rin ang bagong Philippine Weightlifting President ang PSC na si Monico Puentevella, kung saan pinilitan nito sa pamumuno si Roger Duliano.
Maghaharap naman ngayong linggo ang BOC Transformers at DOJ Justice Boosters sa pagpapatuloy ng first round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. He was open, took the shot, nice pass. Franco made. Tatangkain ng Powerhouse Bureau of Customs Transformers na masungkit ang ikalimang sunod na panalo sa nalalapit nilang sagupaan ng DOJ Justice Boosters sa darating na linggo alas 3:30 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Nangunguna ngayon sa Group B ng UNTV Cup Season 5 ang Customs, kaagapay ng Malacanang Kamao sa Group A na tanging mga team na may malinis na record sa hardcourt ng Liga ng mga Public Servant. Samantalang ang DOJ Justice Boosters naman ay nasa ilalim ng Group B na wala pang naipapanalo sa 4 nilang laban. Gayunpaman tiniyak ni PBA legend at playing coach Kenneth Captain Marvel Duremdes na paghahandaan pa rin nila ng husto ang Justice Boosters. Matatanda ang karamihan sa laban ng BOC ay makapigil hiningang buzzer beater shots. Tulad na lamang ng 2-point shot ni Samuel Ignacio mula sa assist ni Duremdes sa last 10 seconds ng ballgame upang maitala ang unang panalo kontra GSIS Furies noong September 11 sa score na 76-74. Ang buzzer beater shot ni Jerome Ejercito sa half court nang magwagi sila sa HOR Solons noong October 9 sa score na 93-92. At buzzer beater shot pa rin mula naman kay Emmanuel Sumalinog noong October 16 upang maipwersa ang overtime game at manalo sa 3-time runner-up PNP Responders. Again, luck on our side for the third time. Napakasaya and give credit to my boys also na hindi nag-give up until the last seconds of the basketball game. Kaya para kay Duremdes, kailangan pa rin mag-improve ng kanilang koponan. Well, yung next game, kailangan talaga namin improve kung how to start well. Kasi lahat ng mga games namin slow start. Nagre-rely na lang kami in the end of the second half dun sa experience and then dun sa instinct. So hindi pwede mangyari yun every game. Bukod kay Duremdes, kasama rin sa pwersa ng Transformers ang kapwa PBA legend na si Marlo the Skyscraper Aquino, sina Verson Franco at Jerome Ejercito. Maliban sa DOJ, susunod na makakalaban ng BOC ang NHA Builders sa darating na November 20, alas 2 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Don't forget na manood ng ating game this coming Sunday, November 6 sa Pasig City Sports Center kung saan ang unang game natin dyan, ang BOC Transformers kontra DOJ Justice Boosters. At para sa ating second game, andyan ang PNP Responders kontra sa HOR Solons. So as of now, June, tayo nga itong PNP Responders natin at Judiciary Magis na may 2-1 win-loss record. At kung mananalo nga dito ang HOR, ay aangat sila dito sa team standings. June, yan muna ang latest sa sports. Back to you. Maraming salamat, Rina Villamor. Para sa iba pang mahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. Ayan po ang hataw na balita ngayong araw po ng Webes, November 3, 2016. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Josria. Ako naman po si Monica Veralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.